Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po naman. Kapag po sinabi nating pusong bato, ito'y hindi lamang patungkol sa pusong walang pakiramdam. Sapagkat ang pusong bato ay pwede rin natin ipatungkol sa pusong walang kakayahang magbago. Pinatigas ang kanyang puso sa maraming bagay. Pinatigas dahil sa kasalanan, pinatigas sa kayabangan, pinatigas sa kanyang sariling ibig paniwalaan. Sa madaling salita, ang taong matigas ang puso, ayaw magbago. Ayaw magbago, hindi dahil siya'y masama. Ayaw magbago sapagkat nakasanayan na niya, nahirati na, kinatandaan na ang ganong pag-uugali. Kaya tabi-tabi po, tabi-tabi po. Kaya natin sinasabi yung mga bagay na ito sapagkat ito'y patungkol sa puso ng mahal na puso ni Jesus. At ito ang siyang ipinagdiriwang natin sa kapistahang ito. Kung ating titingnan, ano po ba yung misyon ni Jesus sa mundo? Hindi lamang po iligtas ang buong sangkatauhan, kundi bahagi po ng misyon ni Jesus, palambutin ang bawat pusong pinatigas sa maling gawain. Palambutin nang sa ganon, makapasok yung pag-ibig ng Diyos. Why? Because it is only love that can transform a heart that is hardened because of sin. It is only love and affection that can change a heart because of indifference. Kaya alam niyo, magbubukas po ako ng puso sa inyo. Bilang inyong kura paroko, hindi naman po lahat ng tao natutuwa sa akin. At tanggap ko naman po yun. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pupurihin, matutuwa, at masasabing, kaibigan ko si Father. May mga tao pa nga po, talagang lantarang daan sa harap ko, talagang ang tigis-tigas ng mga leeg. Pero alam po ninyo, ito po yung homily ko, kasi ito po yung gusto ko pong ipaalala. Bilang inyong kura paroko, alam po ninyo, pinaniniwalaan ko pong bagay ang isang mahigpit na katotohanan. Tanging pag-ibig ang pwede magpabago sa isang taong pinatigas ang kalooban. Kaya alam ninyo, good news, kahit naman po minsan alam ko na may mga tao pong gano'n, hindi ko po makuhang kamuhian. Hindi ko po magawang kainisan. Pagkus, seryoso po ito. Pag po nagdadasal po kami mga pari sa taas, alam ng mga kapatid kong pari, how we always include people who are so difficult to love. Kasi kung papatulan po natin yung ganong ugali, kaya yun po yung misyon, hindi lamang ng mahal na puso ni Jesus. Ang misyon natin, palambutin ang pusong pinatigas ng maling gawain. Malimit po kapag hindi po tayo makapagpatawad, sasabihin natin, ang tigas naman ng puso mo. Kapag wala tayong pakialam o malasakit, sasabihin natin, parang bato ka naman. Kapag ang puso naman ay puno ng pag-ibig, ang sasabihin natin, hindi lang basta malambot, pumipintig. Kaya nga po sa ganitong diwa po natin mauunawaan ang kapistahan ng mahal na puso ni Jesus. Isang pag-ibig na pumipintig sapagkat buhay. Isang puso na handang magpalambot ng pusong iniibig. Sa panahon po natin, lalo pa ngayong marami po tayong paghihirap, ang bukang bibig po natin palagi, materang matibay. Yan. Kung sino po yung matigas, siya po yung matitira. Kung sino yung mahilig o sanay makipagsabayan, kung sino po yung matapang, siya po yung may kakayahan. Sila ang malimit na nagtatagumpay.
But you see, my dear friends, the heart of Jesus is different. It is soft. It is not hard. Why? Because the heart of Jesus is meek and gentle of heart. Pero, pansinin ninyo, kahit hindi matapang yung puso ni Jesus, it is still beating. It is still staying. It is continuously living. Why? All because of love. All because of love. Kaya nga po sa mundong mas pinapalakpakan yung mga matatapang, yung mga walang malasakit at pakialam, dahil sila po yung mga kinakatakutan, inaalay ng pusong sugatan ni Jesus, hindi lamang para sa mga talunan, kundi inaalay ng mahal na puso ni Jesus para sa mga taong pumipiling magmahal. Aaminin ko po sa inyo na may mga pagkakataon din naman bilang inyong kura paroko, malulungkot po ako. No? Bakit po ako malulungkot? Dahil ba meron pong hindi natutuwa sa akin? Hindi. Tanggap ko po yun. Ano po yung kinalulungkot ko? Nalulungkot ako kasi yung hindi natutuwa sa akin, mas nanaising hindi magsimba. Yung pong hindi natutuwa sa akin, mas pipiling pumili ng ibang parokya. At by the end of the day, yun po yung lagi kong titignan. Kamusta ba yung mga tupang inihabilin sa akin ng inang simbahan? Kamusta ba yung mga parokyano ko na naliligaw? Baka saan mapunta? Kaya ngayon, pag po taga-misa nasasaktan po ako, iisipin ko na lamang, kaya ako nasasaktan kasi pinipili kong magmahal. Kaya ako nalulungkot kasi hinahanap at ibig ko silang matagpuan. Kasi mas nakakatakot po at kahit sa inyo din, kapag yung puso wala nang pakiramdam. Nakakatakot po kapag yung puso parang bato nang walang malasakit. Pinatigas ng ating masamang gawain. Pinatigas ng maling pangunawa at gawain natin. Kaya po, ang kapistahan po ng mahal na puso ni Jesus ay hindi lamang po kapistahan ng pag-ibig. Kundi ang kapistahang ito, kapistahan ng Diyos. Why? Because God Himself, who is love. Ang Diyos ay Diyos ng pagmamahal. Tanggalin man natin ang lahat ng ating bawat pinapaniwalaan tungkol sa simbahan at pananampalataya. At ang matitirang turo na lamang ay ang kapistahang ito na ating pinagdiriwang, sapat na upang ating maunawaan ang tunay na kahulugan ng ating pananampalataya. Kaya mga minamahal ko mga kaparokyano, hinahamon tayo ng ating pagdiriwang. Oo, mahirap naman talagang mahalin yung taong nang chismis sa'yo. Mahirap naman talagang mahalin yung taong dadayo pa na ibang parokya para ikwento ka. Pero lagi ko pong iniisip sa Diyos, alam niyo, Panginoon, pinagkaloob niyo po sila sa akin. At kahit po mahirap at masakit, hindi ako titigil upang sila ay mahalin. Bakit? Sapagkat sila ay ibinigay mo sa akin. Kaya pangako, mga minamahal ko mga parokyano, sakaling dumating yung panahong hindi rin po kayo matuwa o magalit kayo sa akin. Isang bagay po yung pwede ko pong ipangako sa inyo. Bilang pastol, hahanapin ko pa rin po kayo. Bilang pari ninyo, ipagdadasal ko pa rin po kayo. Sapagkat ang pusong patuloy na pumipintig dahil sa pag-ibig, pusong buhay. Pusong nabubuhay dahil sa malasakit. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, siguro yun po yung biyayang hingin po natin. Hindi man natin kayang mahalin ang lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. Hindi man natin kayang matularan ang kagayang puso ni Jesus na sugatan ng dahil sa pag-ibig. Hingin po natin sa misang ito ang ano po? Subukan man lamang natin. Naisin man lamang natin. At kapag po dumating sa panahong nandun po tayo sa pagitan ng pagpili ng galit at pag-ibig, hingin po natin yung biyayang
mas piliing magmahal kahit nasasaktan. Mas piniling umunawa kahit pa nahihirapan. Sapagkat kagaya ng mahal na puso ni Jesus, wala sa tapang, wala sa laki ng katawan, wala sa laging may sinasabi ang siyang nagtatagumpay. Sapagkat naroon ang tagumpay sa bawat taong pinipili ang umibig kahit pamasakit. Mahal na puso ni Jesus, maawa po kayo sa amin. Amen.